Samantala mga kapuso, maging dito po sa General Santos City, maraming bahay ang hindi na mapakikinabangan pa dahil winasak ng lindol. Sa isang subdivision nga dito pa rin sa Gensan, pansamantalang tumutuloy sa bakanting lote ang mga residente. Yan ang aking tinutukan. Super kasakit. Para din ako nasunugan. Wala na, sila na. Ano kaya maitulong na ng Pangulo natin dito sa Pilipinas, nangyari dito sa amin. Walang kaalam-alam ang dating OFW na si Alice habang nagkakape kahapon ng umaga na sa isang iglap. Mauuwi sa wala ang ilang taon niyang ipinundar. Dito sir, basag. Basag. Tapos dito. Yan, basag. Dito basag. Bumagsak talaga. Ito ang tiles. Itong tiles namin. Madilim wala kasing ilaw kasi walang kuryente. Tapos dito yung kitchen namin. Nung nagsimula ang lindol, tumakbo yung anak ko. Tago tayo dito man ito banda yung lamisa. Ang bahay ng pamilya hindi na mapapakinabangan dahil sa lindol. Yung kisame, na talaga, bumagsak yung kisame. Magdamag ako sa hindi ako nakatulog. Parang nandito pa yung sigaw ng anak ko, iyak. Dasal na lang tayo na. Magdasal na lang tayo na. Tawag tayo sa Panginoon. Itong bahay, tignan nyo ang nangyari. Dito, sir. Yung kawad ng kuryente, yan o, mga kapuso, tinuturo ko sa atin ni ma'am. Yung mga kapitbahay na... Ko, sa likuran yun sa bahay ko. Yung kanyang bahay, naroon. Buti na lang yung ako ng bahay ko, hindi talaga bumagsak. Pero ang sa naman... Yung bahay nakatalikuran niya, ito naman ang sinapit. Yung nung kalsada, ay nagkaroon ng mga bitak. Wala akong kuryente, tama? Wala na sir. Walang kuryente. Wala na sir. So walang tubig. Walang tubig lahat. Wala na. Sister, kayo, anong panawagan nyo? Hihingi ng tulong kahit ano lang, pangdagdag ng kasi. Construction. Oo. Nakakadurog puso sa isang pamilya pa lamang, lalo pag namasdan ninyo ang hilera ng mga bahay at lupang napuruhan ng pagyanig dito sa Agan Metro Subdivision sa Barangay Lagao sa General Santos City. Tignan nyo yung kusina. Mistulang humiwalay po sa main house, saka ho tumagilid. Dahilan para mabiyak ho yung kisame at hindi na ho talaga mapapakinabangan sa kasalukuyan ang tahanan na ito. Kaya ang mga apektadong residente sa bakanting loting ito na sa loob ng subdivision muna nananatili. Bukod doon sa mga commercial establishment sa labasan, maging yung mga residential area, dito pa rin ho sa area ng Lagao, ay hindi nakaligtas sa napakalakas na pagyanig na naganap kahapon ng umaga. Tignan nyo ho, itong puno na ito, kung paano nabunot at ibinuwal ng pagyanig. Tumumba ho yung mismong puno at winasak ang pader. Ang kanyang kapitbahay mga kapuso, tignan nyo naman ang nangyari. Bumigay at humina ho ang poste ng bahay, dahilan para ito'y tumagilid. At sa labas ng subdivision, kahit saan lumingon sa buong Luzon, mababakas ang pinsala ng lindol. Ang mall na ito sa San Miguel Street, literal na nabalatan ng pader at nagkabutas-butas. Maging ang 5 palapag na parking building nito, natapyasan ng dingding. Habang ang mall naman sa J. Catolico Avenue, naglaglaga naman ang ilang tipak ng semento. Ang fast food chain sa Tiongson Street, halos mapulbos ang pundasyon dahil sa lindol. Lumambitin po yung mga metal paring. Makaraan lumundo at bumigay yung kisame. May napahiga pang 3 motorsiklong nakaparada lang sa lugar, pawang nadaganan ng gumuhong pader. Yung iniwang bakas ng lindol, makikita nyo po kung gaano kalakas. Ito yung drive-thru niya. Ang fast food chain sa Philmart branch hindi lang napaluhod kundi napakaligpas sa lupa. Inabutan namin ang ilang kinatawan ng Bureau of Fire Protection na nag-iikot sa mga napinsalang gusali sa lungsod. So narito po ang tropa ngayon ng Bureau of Fire Protection para magsagawa ng tinatawag na mapping up operation. Kanina pa ho sila nag-iikot dun ho sa mga structure na talagang severely damaged ng napakalakas na lindol. Ininspeksyon ng napadapang gusali ng Notre Dame of Dadyangas University Integrated Basic Education Department.
Natroma ang 48 anyos na gwardyang naka-duty sa eskwelahan kahapon. Kasi ano naman sa table. Opo, ma'am. Yung paglakas niya, so tumakbo ako doon, nag-gate na green. So di man makaya na doon ang talaga mag-stay. So doon ako lumapasyan sa gate. Kung gate kayo doon? Yes. Nagapag po ako doon sa gate. Kasi siyempre nakalabas na doon. Ano hong naramdaman ninyo na kayo'y makaligtas mula sa tiyak na kapamakan? Siyempre po yung nararamdaman ko po nervous na naman ako sa Ang aktwal na pagyuko ng gusali ng eskwelahan, nakuhanan ni John Bert. Tapos, natumba dito sa bangko. Paguman, wala akong cellphone, gipulot pagbidyo na ako, tanan nila, ginabidyo na ako sila kay paglingin ako sa pika, sir, ang eskwelahan na nahugno po. Nakahilakpod ko kahapon, sir, sa paghugno sa eskwelahan, sir, kay nakasagit ko nga ang eskwelahan nahugno na kay ang mga teachers sa taon, mga nasa sulod o mga security guard, pero nakadagan sila kahapon. Tulad ni Alice, nagkakape rin si Johnny Bert sa kaharap na establishmento ng mangyari ang pagguho. Marami silang taga-Jensa na ginising ng bangungot kahapon. Pero ang pag-asa nila sa bawat bagong umagay, bibigyan sila ng pagkakataong makabangon.